Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3771. At pagkatapos ay agad na napaligiran ng kadiliman ang ibabang bahagi ng underworld habang nagpapatuloy ang pagyanig sa paligid. Isang sexy at nanlalamig na imahe ang dahan-daang nagpakita. Nagmukhang seryoso ang maganda nitong mukha noong mga sandaling iyon. Ito ay walang iba kundi si Illyana. Ang Devon Sealed Mirror ay matatagpuan sa isang platform na gawa sa bato sa pinakailalim na bahagi ng Ghost World na pinaligiran ng ilang mga selyo. Pero agad na nakalabas ang matinding aura sa Devil Sealed Mirror, na bumalot sa buong lugar na iyon. Ang pagyanig na naramdaman mula sa ibabang bahagi ng Ghost World ay nagmula sa Devil Sealed Mirror na ito. Habang papalapit si Illyana, isang nakakatakot na mukhang may kulay dugong mga mata ang nagpakita sa salamin. Ito ay walang iba kundi si Archfiend Antigonus na kasalukuyang nakakulong sa loob nito. Tumitig siya sa mga mata ni Illyana habang sinasabi na, "Sok-sok, ikaw na ba ang bagong Queen of Death ng Underworld? Sino nga ba ang mag-aakala na isa ka palang balingkinitang babae?" Tinulungan ni Illyana si Daryl na selyuhan ang salamin sa ilalim na bahagi ng Underworld. Pero kasalukuyang natutulog si Archfiend Antigonus noon kaya hindi pa niya ito nakita. Pinanatili ni Illyana ang seryoso niyang mukha habang nanlalamig na sinasabing, "Archfiend Antigonus, naglalaman ang Devil Sealed Mirror ng kapangyarihan mula sa langit kaya huwag mo nang subukan na tumakas dahil hindi ka pa rin magtatagumpay dito." Tumawa naman si Archfiend Antigonus habang arroganting sinasabi na, "Iniisip mo bang may kukulong ako rito ni Ancient Ancestor? Malapit nang dumating dito ang aking mga tagasunod para pakawalan ako. Ang araw ng aking kalayaan ay ang araw ng mismong pagkawasak ng Godly Region. Kaya dapat lang na malaman ng isang maliit na reynang kagaya mo ang kanyang lugar habang tinatanggal ang mga selyo ng salamang ito sa paligid." Mga tagasunod mo, nakasimangot na bamulong si Illyana sa kanyang sarili. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Mula noong mawasak ang lahi ng mga fiend sa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga ito at ng mga Diyos na nag-iwan sa mag-isang si Archfiend Antigonus sa isang lugar sa labas ng Nine Heavens. Kaya paano ito magkakaroon ng kahit isang tagasunod? Archfiend Antigonus, nakasiliw na ang iyong kapalaran sa ilalim na bahagi ng Underworld. Itigil mo na ang pananakot sa akin dahil hindi ako mahuhulog sa patibong mo, sabi ni Illyana. At pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay para gumawa ng isang mahiwagang barrier sa ilalim na bahagi ng Ghost World para ma-isolate ang paggalaw ng Devil Sealed Mirror. Hindi na niya kaya pang tumagal sa lugar na ito kasama ni Archfiend Antigonus kaya agad na siyang umalis sa ilalim na bahagi ng Ghost World. Nagsisigaw naman sa sobrang galit si Archfiend Antigonus nang makita niya ang papaalis na si Illyana. "Tigil! Pakawalan mo ako rito, pagsisisihan mo ito. Wawasakin ko ang Ghost World sa sandaling makawala ako rito." Nang inig naman sa sobrang takot si Illyana sa kanyang narinig. Hindi nagtagal ay nakabalik na siya sa main hall ng Underworld kung saan niya ipinatawag ang lahat ng mga envoy at mga opisyal ng Underworld. "Selyuhan ninyo ang daanan ng mga ligaw na kaluluwang kumukonekta sa Ghost World at sa mundo ng mga tao. Bantayan niyo rin ng maigi ang mga ito." Dito na naglabas si Illyana ng isang sulat na kanyang ibinigay sa isa sa kanyang mga envoy. "Dalhin ninyo ang sulat na ito kay Daryl sa Nine Mainlands. Tandaan ninyo na siya lang dapat ang makabasa ng nilalaman nito." Pagkatapos niyang makita ni Archfiend Antigonus, agad na nakaramdam ng hindi maganda si Illyana kahit na alam nitong hindi magagawang makatakas ni Archfiend Antigonus sa salamin. "Opo, kamahalan." Agad na kinuha ng envoy ang sulat bago nagmamadaling umalis papunta sa Nine Mainland. Sa kontinente ng Gaia, isang lalaki at dalawang mga babae ang kasalukuyang papunta sa Mid-City. Ang mga ito ay walang iba kundi sina Daryl, Deborah at Jewel. Kabanata 3772. Hindi naman naapektuhan si Daryl ng ginawa ni Kendall. Maganda ang kanyang mood habang naglalakbay kasama sina Deborah at Jewel. Nang biglang maisip ni Jewel ang isang bagay habang nagpapakita ng malungkot na mga mata. "Mr. Daryl, mukhang ngayon po ang anniversary ng pagkamatay ng iyong ina. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong atakihin ni Young Master Dixon ang pamilya Carter na pumatay sa ina ni Daryl na si Luna,
naruroon sa lugar na iyon si Jule noong mangyari iyon. Si Daryl ang pinakamalapit na kaibigan ni Jule kaya itinuring din itong mga magulang ang mga magulang ni Daryl. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw kung kailan napatay si Luna. Dito na biglang nalungkot ang nagbubuntong hininga na si Daryl. Nasasaktan siya ng husto sa bawat sandaling may isip niya ang kanyang ina. Hindi pa rin siya umabot kahit na nakabalik siya sa tamang oras ng atakihin niyang Master Dixon ang pamilya Carter. Dito na siya nagluksa sa kanyang ina habang nakakaramdam ng matinding konsensya sa bawat sandaling may isip niya ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang ina. Hinawakan naman ni Deborah ang braso ni Daryl habang mahinang sinasabi na, mabuti na lang at ipinaalala ni Jule sa iyo. Bumalik na muna tayo sa Donghai City para magbigay galang sa iyong ina. Naka-emphasize sa Nine Mainland ang pagbalik ng isang tao sa pinaggalingan nito. Kaya napagdesisyonan ni Daryl na ilibing ang kanyang ina sa libingan ng mga ninuno ng kanilang pamilya noong yumao ito. Sige, tango ni Daryl bago magpunta ang tatlo sa Donghai City. Pagkataos ng isang oras ay nakarating na rin ang tatlo sa Ancestral Hall ng pamilya Darby. Walang-wala na sa dati nitong antas sa lipunan ng pamilya Darby kaya naging tahimik at walang katao-tao ang Ancestral Hall nito. Nakita ni Daryl ang puntod ni Luna sa Ancestral Hall na agad niyang niluhuran. Maria, nandito ako para makita ka. Tumulo ang luha sa kanyang mukha bago pa man siya matapos sa pagsasalita. Nalungkot at umabant sina Deborah at Jule para magsindi ng kandila. Dito na biglang naging seryoso at mabigat ang hangin sa paligid ng Ancestral Hall. Nanatili naman si Daryl sa loob ng Ancestral Hall magluksa sa kanyang ina bago umalis kasama ng dalawang mga babae pagdilim ng kalangitan. At nang maglakad sila palabas ng Ancestral Hall, agad na nakarinig ang tatlo ng mga tunog ng yapak sa kanilang likuran. Dito na biglang lumabas at pumaligid sa kanila ang isang grupo ng mga taong may hawak na mga itak mula sa likod ng mga halaman. Matatagpuan ang Ancestral Hall ng pamilya Darby sa isang burol na nasa tabi ng dagat kung saan makikita ang isang napakagandang tanawin. Pero isa rin itong lugar na malayo sa kabihasnan kaya kakaunti lang ang dumaraan dito lalo na sa gabi. Saan nagmula ang mga magnanakaw na ito? Simon got ni Daryl bago tumawa ng malakas noong makita niya ang mukha ng mga ito. Umaarte lang ba ang mga taong ito? Mukha silang mabangis pero pininturahan lang nila ang kanilang mukha ng mga imahe ng tortoise at elepante. Kasabay nito ang pagtawa ni na Deborah at Jule habang tinatakpan ang kanilang ingabibig. Isang malaking lalaki ang leader ng kanilang grupo. Nakita niya si Daryl at ang mga kasama nitong tumatawa at hindi natatakot sa kanya. Ang lakas ng loob ninyong tumawa Dahil iyan ninyo. Isuko nyo na ang lahat ng mga gamit ninyo. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Salvador Mosby. Siya ang ringleader ng isang maliit na grupo ng mga pirata sa dagat na katabi ng Donghai City. Naging maganda ang sitwasyon sa karagatan ng Donghai City kung saan walang kahit na anong pirata ang makikita rito noong may tayo ang Elysium Gate. Pero hindi na ito gaanong nabantayan ng guluhin ng King of the Dead ang Nine Mainland kaya marami ng mga pirata ang matatagpuan ngayon sa karagatan ng Donghai City. Magnanakaw kayo, singgal ni Daryl sa sitwasyon bago na nanurmang sabihin na, ang lakas ng loob ninyo Kilala niyo ba kung saan ako nagmula? Ang lakas ng loob ninyong magnakaw dito. Kabanata 3773. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ang dating master ng Elysium Gate na si Daryl Darby. Siya ang ikalawang young master ng pamilya Darby. Dagdag ni Jule, Daryl Darby. Natigilan si Salvador at ang mga kasama niyang pirata ng ilang segundo bago magsitawan ng malakas ang mga ito. Dito na tumingin si Salvador kay Daryl mula ulo hanggang paa habang nagtatanong ng, kung ikaw si Daryl Darby, ako naman ang walang kapantay na pinuno ng Nine Mainland. Ano lalaban ka? 3 taon na ang nakalilipas mula noong higupin si Daryl ng chaotic vortex sa tuktok ng Mount Kunlun bago ito tuluyang bumuho. Kasalukuyang kilala noon ang Nine Mainland habang iniisip ng lahat na namatay si Daryl 3 taon na ang nakalilipas kaya bakit ito biglang magpapakita sa Donghai City ng 10 oras ng gabi. Nakita ni Daryl na hindi naniniwala ang mga ito at wala na rin siyang oras para kumbansihin ang mga pirating siya nga si Daryl Darby. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Umalis na kayo sa daraanan ko. Dito na idinagdag ni Deborah na, umalis na kayo. Wala kaming dalang pera, wala kayong pera,
Ngisi ni Salvador habang nakukuha ng balingkinitang katawan ni Debra ang kanyang paningin. Sino nga ba ang mag-aakala na makakahanap siya ng isang balingkinitang babae sa ganito kalayong lugar? Dito na siya ngumiti at naningkit kay Debra. Hoy ganda, ngayong wala kayong dalang mga pera, isasama na lang kita sa amin. Ipinapangako ko na magiging maganda ang trato namin sa iyo. Arrogant namang nagsalita si Salvador habang tumitingin sa kanyang paligid. 2 araw na ang nakalilipas mula noong dalhin niya ang kanyang mga tauhan para magnakaw sa isang barko nang biglang magpakita ang isang tao na nagkulong sa kanila. At pagkatapos ay pinahirapan nito si Salvador at ang kanyang mga tauhan. 2 oras pa lang ang nakalilipas mula noong makatakas ang mga ito matapos makatulog ng taong nakahuli sa kanila. Dito na nila natiempuhan si Daryl nang dumaan sila sa ancestral hall ng pamilya Darby. Inakala ng mga ito na makakakuha sila ng pera sa 3. Naglaway si Salvador sa ganda ni Debra kaya agad na nabuo ang masama nitong balak sa kanyang isipan. Dito na siya bilang tumawa kasama ng kanyang mga tauhan habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Debra. Napakaganda ng babaeng ito, pwedeng-pwede mo na siyang maging asawa, Salvador. Haha, kung sinuswerte ka nga naman Salvador. Nakaramdam ng kahihiyan si Debra sa naging komento ng mga ito kaya agad na namula ang kanyang mukha. Umalis na kayo, sigaw ng nakasimangot na si Daryl. Dito na tumingin si Salvador at ang kanyang mga tauhan kay Daryl. Tinitigan nila ito habang sinasabi na, Hoy, ikaw, ayaw na namin ng pera mo. Makakaalis ka na pero iwan mo sa amin ang magandang babae na ito. Naubos na ang pasensya ni Daryl habang sinasabi na, sinabi ko nang umalis kayo. Buwisit, naghahanap ka talaga ng gulo. Galit na sinabi ni Salvador habang itinataas ang kanyang machete. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para mabuhay pero sinayang mo lang ito. Dadalhin na lang kita sa impyerno. Dito na niya isinwing ang kanyang itak kay Daryl. Inakala niya na mukhang mabait at walang kalaban-laban si Daryl. Hindi niya alam na nakatago lang ang enerhiya nito. Whoosh! Dito na biglang umangat ang internal energy mula sa katawan ni Salvador habang malakas na ginagamit ang kanyang itak papunta sa leeg ni Daryl. Mayroon ng lakas si Salvador na nasa Martial Emperor na kanyang ginamit ng buo kay Daryl. Masyado itong nakakatakot para sa mata ng mga ordinaryong tao. Naiinis na nitong pinanood ni Daryl habang mabilis na nilolaba ang enerhiya sa kanyang katawan. Boom! Yumunig ang hangin sa paligid habang itinataas ni Daryl ang kanyang mga kamay para ipakita ang isang kulay dark red na apoy. Ito ay walang iba kundi ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame. Sobra-sobra na para kay Daryl ang paggamit ng Heavenly Sparrow Spiritual Flame para sa isang mahinang cultivator na kagaya ni Salvador. Pero nagalit siya ng husto noong ipahiya nito si Debra. Kakaiba ang apoy na ito. Anong klase ng teknik kaya ito? Isip ni Salvador. Kabanata 3774. Masyadong malakas ang enerhiyang ito. Dito na natigilan si Salvador at ang kanyang mga kaibigan sa sobrang takot. Nang inig ng husto ang dibdib ng mga ito sa kanilang nakita. Namawis naman ng malamig si Salvador habang nararamdaman niya ang matinding init ng apoy na pinakawalan ni Daryl. Gusto niyang tumakbo pero nanghihina ang kanyang mga binti sa mga sandaling ito. Hindi nagsasalitang ginamit ni Daryl ang kanyang kamay na nagpalipad sa apoy papunta kay Salvador. Mukhang mabagal lang ang paglipad nito pero agad itong nagpakita sa harapan ni Salvador sa loob ng isang iglap. Hindi na nakatakas pa si Salvador sa apoy habang sumisigaw ng malakas matapos mabalot ng apoy ang kanyang katawan. Agad na, natutong ang kanyang bangkay sa loob lang ng ilang segundo. Masyadong nakakatakot ang apoy na ito. Naguluhan ang mga tauhan ni Salvador at hindi makapagsalita sa mga nangyari. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang mukhang ordinaryong lalaki ay magkakaroon ng ganito katinding lakas? Maaari kayang siya na ang makasaysaysang si Daryl Darby. Wow, napakakul ng ginawa mo, sabi ni Jule habang mataas nang umingiti at pumapalakpak sa kanyang pwesto. Mas malakas pa ang apoy na ito kaysa sa White Lily Cold Flame na ginagamit mo noon, Mr. Daryl. Napaka-cool. Napangiti naman si Daryl sa mga bati ni Jule. At pagkatapos ay muling nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga tauhan ni Salvador. Sino pang may gustong makipaglaban? Umabant na kayo. Agad na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod ang mga tauhan ni Salvador habang tumitingin sa isa't isa.
Dito na sila napaluhod sa sobrang takot habang hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. Sir, patawarin niyo na po kami. Patawarin niyo na po kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami nang hindi naming makilala ang makasaysayang si Daryl Darby. Agad silang sumuko nang makita nilang matalo ang kanilang leader ng isa sa mga atake ni Daryl. Dito na sumimangot si Deborah habang nakatingin siya sa mga lalaki. Sino ba kayo? Bakit kayo nagnanakaw dito sa paligid? Dito na nagmamadaling sumagot ang isa sa mga lalaki ng, mga pirata po kami sa kalapit na dagat. Bago pa man ito matapos sa pagsasalita, isang napakalakas na wave ng internal energy ang nagmula sa dagat. Dito na nila narinig ang isang sweet at malutong na boses, Salvador Mosby, ang lakas ng loob mong tumakas habang natutulog ako Iniisip mo ba talaga na matatakbuhan mo ako? Bumalik ka na rito bago pa ako magalit. Isa itong napakagandang boses pero masyado pa rin itong napuno ng matinding enerhiya. Agad na namutla ang mukha ng mga kalalakihan habang bumabagsak sa lupa na para bang katapusan na ng mundo. Masyado na kasing matindi enerhiya na nilabas ng boses na kanilang narinig. Dito na napatingin si Daryl sa dagat kung saan niya nakita ang imahe ng isang balingkinitang babae na sumusugod papunta sa kanila. Naging kasing bilis ng kidlat ang imaheng ito. Daang metro pa ang layo nito, isang sandali pa lang ang nakalilipas pero agad itong nakarating sa kanyang harapan pagkatapos ng isang segundo. Grabe, natigilan si Daryl sa kanyang nakita. Nasa 17 to 18 years old ang babaeng ito na nakasuot ng isang kulay emerald green na dress. Punong-puno ng sigla ang babaeng ito na may maselang pangangatawan at cute na itsura. Pero mapapansin din ang pagka-arrogant at pagkamaldita sa kanyang mga mata. Mukha itong isang uri ng babaeng hinding-hindi mo magagawang bastyusan. Tumitig ang babae kay Daryl, Deborah at Jewel bago tingnan ang kanyang paligid, gusto niyo pa rin talagang tumakas. Habang nagsasalita, nakita ng babae ang bangkay ni Salvador bago sumigaw ng patay na siya. Sino ang pumatay sa alipin ko? Ikaw ba? Dito na itinaas ng babae ang kanyang kamay para tumuro kay Daryl. Comments. Support. Kabanata 3775. Naging kalmado lang si Daryl nang kumprontahin siya ng babae. Nakabangga ng lalaking ito ang isang taong mas makapangyarihan sa kanya na sinubukan niyang pagnakawan. Hindi ba't karapat dapat lang ito sa kanya? Habang nagsasalita, na-realize ni Daryl kung gaano kalakas ang babae kaya agad siyang nagulat sa kanyang kinatatayuan. Nasa huling bahagi na ito ng Heaven. Ascension. Paano nagawa ng isang babaeng wala pang 20 anyos na magkaroon ng lakas na mas matindi pa kaysa kay Dax? Nasa gitna pa lang si Dax ng Heaven Ascension ngayon. Dito na lumingon ang babae para sigawan ang mga tauhan ni Salvador. Magaling! Nagawa ninyong makatakas ng mabilis akong makatulog at nagawa niyo pang magnakaw dito. Mukhang hindi na nga maaalis ng isang leopard ang mga butik nito sa katawan. Nang makita nila ang galit nito, agad na nang inag ang mga lalaki habang lumuluhod na nagmamakaawa sa babae. Hindi na po namin ito ginagawa. Patawarin niyo na po kami, Ms. Veron. Namutla ang kanilang ingang mukha na para bang takot na takot ang mga ito sa babae. Ang babaeng ito ay nagngangalang Veron lang na siyang tumalo kay Salvador at sa mga tauhan nito. Natuwa naman dito sina Deborah at Jewel na nanunood sa isang tabi. Isang kakaibang sandali na makitang manginig ang mga mababagsik na tauhan ni Salvador sa harapan ng isang babae. Dito na tumingin si Veron sa mga ito habang sinasabi na, mag-uusap pa tayo pagbalik. At pagkatapos ay agad itong tumingin kay Daryl para direktang sabihin na, kahit na mali ang ginawa ng mga ito, hindi pa rin tama na kitilin mo ang kanyang buhay. Pinatay mo ang alipin ko kaya dapat lang na humingi ka ng tawad sa akin. Naging malutong at kakumbi-kumbunsi ang kanyang boses. Natigilan naman si Daryl habang nafu-frustrate at natatawa sa kanyang narinig. Ang lakas naman ng loob ng batang ito na sabihan siyang humingi ng tawad. Kinuha ng alipin mo ang pera ko kaya ko siya pinatay. Dapat lang iyan sa kanya kaya bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Nakangiti nitong sinabi. Dito na nila narinig ang mga tunog ng yapak na dahan daw ang lumapit sa kanila habang sumusugod ang ilang mga imahe sa kanilang paligid. Ito ay walang iba kundi ang mga armadong lalaki na nagtatanglay ng kakaibang lakas. Tumayo ang mga lalaki sa likuran ni Veron ng buong galang, ang mga ito ay walang iba kundi ang mga piratang napasukot ni Veron sa loob ng isang buwan.
Agad na natigilan ng mga pirata sa kanilang nakita. Dito na umabant ang isang batang babae habang nagmamadaling nagtatanong kay Veron ng, "Miss, paano pong namatay si Salvador?" Nasa kanyang 20s na ang babae na nakasuot ng isang pastel maxi na dress, nagmukha itong attractive at puno ng karisma. Mayroon itong lakas na nasa level 5 Martial King at medyo matinding lakas. Nakilala ito sa pangalang Rolf Morgan na siyang tumatayo bilang personal na tagapaglingkod ni Veron. Ilang taon na ring nagpaikot-ikot ang sitwasyon sa Nine Mainland kaya nagawa ng mga piratang itayo ang kanilang mga sarili sa dagat ng Donghai City. Nagnakaw ang mga piratang ito sa mga dumadaang barko habang sinisindek ang mga sibilyan at pinapahirapan ang mga mangingisda. Pero isang buwan na ang nakalilipas mula noong magpakita si Veron na tumalo sa mga piratang ito. Brutal nitong ginawang mga alipin ang lahat ng pirata sa dagat ng Donghai City ng puwersahan. Walang sino man ang nakakaalam kung saan ito nagmula at kung saan ito natutunan ang kanyang mga kakayahan. Ang tanging alam lang ng lahat ay mayroon itong matinding lakas at isang tagapaglingkod na nagngangalang Rolf. Bahagya namang nakahinga ng maluwag si Veron habang nakatingalang sinasabi na siya ang may pukana nito. Tinuro ni Veron si Daryl. Dito na napatingin ang lahat maging si Rolf at ang mga pirate kay Daryl. Ang lakas ng loob ng lalaking ito na patayin ang alipin ni MS. Lang-a, Kabanata 3776. Nanatili namang kalmado si Daryl habang tinitingnan ng lahat. Inisip niya kung paano nagkaroon ng isang batang babae na kagaya nito ng napakatinding lakas para gawing alipin ng mga piratang nakakalat sa dagat ng Donghai City. Ito ang bagay na kumuha sa kanyang interes. At pagkatapos ay hindi na naiwasan pang sumugod ni Jules kay Veron. Hinding-hindi kami hihingi ng tawad sa iyo. Kilala mo ba kung sino siya? Siya si Daryl Darby, ang lalaking nagtayo ng Elysium Gate at ang kilalang bayani ng Nine Mainland. Dito na nagugulat na sinabi ng mga piratang, si Daryl Darby ng Elysium Gate. Siya nga iyon, kaya pala mayroong kakaiba sa kanya. Sigurado ako na mga kasama niya. Ang dalawang ito, masyado silang maganda. Hindi na tumigil ang mga pagbati at komento ang marinig nila iyon. Dito na napasimangot si Veron habang nakatingin kay Daryl. Ano naman kung ikaw si Daryl Darby? Ako lang ang may karapatang magturo ng leksyon sa mga tauhan ko. Kaya dapat lang na humingi ka ng tawad sa pagpatay mo kay Salvador. Singgal nito habang tumitingin kina Debra at Jules. Pero kung ayaw mo talagang humingi ng tawad, pwede ka namang mag-iwan ng isa sa kanila para maging kapalit sa nawalang alipin ko. Masyado itong demanding. Simon got ni Daryl kay Veron bago sila sumabog sa ketetawa. Miss, masyado ka ng ambisyoso sa mura mong edad. Uulitin ko ang mga sinabi ko, hinding-hindi ako hihingi ng tawad o mag-iiwan ng kapalit sa namatay mong tauhan. Dito na ikanaway ni Daryl ang kanyang kamay kina Debra at Jules na nagsesenyas sa mga itong umalis. Tigil, agad na sumigaw si Veron nang makita niya ang pag-alis ng mga ito. Sa loob ng isang iglap ay tumayo ito sa harapan ni Daryl nang nakataas ang kanyang kamay habang itinutulak ng kanyang palad ang dibdib ni Daryl. Hindi na maganda ang timpla niya sa mga sandaling ito. Napasimangot na lang si Daryl habang walang pag-aalinlangang itinataas ang kanyang palad para lumaban nang makita niyang gumawa si Veron ng hakbang laban sa kanya. Boom! Dito na biglang nagtama ang palad ng dalawa nang gumawa ng isang mababang tunog at pagyanig sa paligid. At pagkatapos ay biglang itinulak si Veron ng Volt Thunder na nakapagpaatras dito ng ilang metro. Maging si Daryl ay napaatras ng ilang hakbang patalikod. Hindi niya ginamit ang buo niyang lakas dahil siguradong masusugatan ng malubha si Veron sa sandaling gawin niya iyon. Ikaw, nanatili namang nasa poster si Veron habang binibigyan nito si Daryl ng isang tingin na puno ng dignidad. Si Daryl nga talaga ang bayani ng Nine Mainland at mayroon din itong lakas na hindi mapapantayin. Ito na ang pinakamalakas na taong nakaharap niya mula noong magpakita siya sa Nine Mainlands. Hindi alam ng kahit na sinong nagmula si Veron sa isang lihim na sektang tinatawag na Hidden Hero Sect. Katulad ng Pamilya Blanc, ang Hidden Hero Sect ay 10,000 taon nang nagtatago sa sibilisasyon. Hindi nila ipinakilala ang kanilang mga sarili o nakipag-usap sa ibang mga cultivator. Kaya walang kahit na sino ang nakakilala sa kanilang sekta. Si Veron ay isa sa mga kahanga-hangang miyembro ng mga batang disipulo sa kanilang sekta. Masyado itong mahusay at malayo sa loob ng lahat.
Kaya ang pagharap niya sa isang cultivator na kagaya ni Daryl ay sapat na para ma-stimulate ang pagiging competitive nito sa pakikipaglaban. Mahusay ang ipinakita ng kinikilalang bayani ng Nine Mainlands. Tingin ni Veron kay Daryl, tingnan natin kung gaano ka ba talaga kalakas. Whoosh! Agad na sumabog ang internal energy ni Veron habang nasisira ang magandang daloy ng hangin sa paligid. Hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Iling ni Daryl sa kanyang ulo. Itigil mo na ang kalokohan mo. Huwag mong maiisip na tumakas hanggat hindi mo ako nilalabanan. Bastos na sinabi ni Veron kay Daryl dahil kung hindi ay kakailanganin mo talagang humingi ng tawad sa akin. Dito na biglang nagtaka si Daryl. Paano nagawa ng isang babaeng mag-enjoy ng ganito sa pakikipaglaban? Sige, ngayong nagpupumilit kang gawin ito, maglaban tayo sa isang lugar na malayo rito. Sabi ni Daryl habang tumitingin sa kanilang ancestral hall. Dito na siya lumipad papunta sa dagat. Malapit sila ngayon sa ancestral hall ng kanyang ina kaya iniiwasan niyang makipaglaban dito sa takot na baka masira nila ito. Kabanata 3777. Dito na biglang lumipad si Veron papunta kay Daryl bago niya ito sundan papunta sa dagat. Agad namang sumunod sa kanila sina Deborah at Jewel. Samantala, nasa sabik namang sumunod si Rolf at ang mga pirata nang makita nila ang laban. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa pampang. Dito na tumayo si Veron sa isang bato habang sinasabing, Daryl, magiging alipin kita mula sa araw na ito sa sandaling matalo ka sa laban natin. Dito na sumabog si Daryl sa ketetawa. Hindi ka ba natatakot sa mga sinasabi mo? Paano naman kapag ikaw ang natalo sa laban natin? Sino ang hindi natatakot sa atin ngayon? Pwede mo nang gawin ang kahit na anong gusto mo sa akin sa sandaling matalo mo ako. Nanlalamig na sagot ni Veron na. Parang isang swan habang umaatake kay Daryl. Napangisi naman si Daryl sa ipinakitang confidence ni Veron. Agad siyang umangat at nakipagsagupaan kay Veron sa gitna ng ere. Inisip niya na talunin si Veron sa loob ng isang atake, pero agad itong nagbago nang maisip niya na patagilan ang laban matapos niyang makita kung gaano ito kay confident. Gumalaw ang mga katawan ni Daryl at Veron sa gitna ng ere habang pinapataas ng nakakatakot nilang mga aura ang mga alon sa dagat. Nagulat at nag-usap-usap naman ang mga piratang nanunood sa laban ng dalawa mula sa malayo. Ngayon lang ako nakakita ng laban ng dalawang cultivator na may magkalapit na lakas. Hindi ko inasahan na magiging ganito kalakas si MS. Nagawa niyang makipaglaban ng gusto kay Daryl. Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa kanilang dalawa? Narinig ni Rolf ang usapan ng mga pirata kaya confident itong sumagot ng hindi pa ba halata. Siyempre si MS lang ang mananalo rito. Isang henyo si Veron ng Hidden Hero Sect libo-libong taon na ang nakalilipas. Agad namang napanguso ang nakarinig sa mga itong si Jewel na nakatayo hindi kalayuan sa mga pirata, masyadong confident ang mga ito. Tumawa naman si Deborah habang sinasabi na, hayaan mo sila. Panoorin na lang natin ang laban. Naging maliksi ang nakasuot ng mahabang dress na si Veron na parang isang diwatang bumaba sa daigdig. Agad na gumawa ng pagyanig sa ere. Ang bawat move na kanyang ginagawa, masyado itong kahanga-hanga. Pero hindi na siya kasing kalmado kagaya ng ipinakita nito kanina. Sa totoo, lang ay mas patindi na ng patindi ang takot na kanyang nararamdaman. Nakita niya na walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Daryl ang bawat pag-atake na kanyang ginagawa. Paano itong nangyari? Isip ni Veron sa kanyang sarili. Nagulat siya ng husto nung hindi niya maramdaman ang hangganan ng lakas ni Daryl. Hindi niya na ito ma-imagine na parabang isang napakalawak na karagatan. Pagkatapos tumayo ng ilang sanday, agad siyang nagpanik habang bumubulong sa kanyang sarili ng, pababagsakin kita. Devil's Finger. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay habang nanginginig ang kanyang katawan. Agad namang, lumabas ang isang nakabubulag na liwanag na lumipad papunta kay Daryl. Para itong isang palasong palm unit sa hanging daraanan nito. Agad na nagulat ang mga taong nanunood sa paligid nang makita nila ito. Ang Devil's Finger ay isa sa nangungunang mga martial arts technique ng Hidden Hero Sect. Nitong nakalipas na ilang libong taon, ilang tao lamang ang nagawang magmaster sa teknik na ito kaya masyado itong naging malakas sa bawat sandaling magagamit ito. Napasimangot naman dito ang nasusupresang si Daryl. Masyado nang malalim ang internal energy ng babaeng ito kaya nagawa na nitong gumamit ng isang walang katulad na teknik.
Nag-isip siya sa kanyang sarili bago itaas ang kanyang kamay para gumawa ng isang protective barrier sa paligid ng kanyang katawan. Dito na tuluyang nawala ang liwanag nang tamaan nito ang barrier ni Daryl. Ano? Natatakot na nanginig ang katawan ni Veron sa kanyang nakita. Tumingin siya kay Daryl at namangha sa ipinakita nitong lakas. Paano itong nangyari? Siguradong sapat na ang Devil's Finger para tumagos sa kahit na anong harang dito. Kaya paano ito nagawang salagin ni Daryl sa pamamagitan lang ng ginawa niyang barrier? Kabanata 3778. Napaka-imposibleng mangyari nito. Hindi alam ni Veron na mayon ng kaluluwa ng diwata si Daryl kaya hindi na ito katulad ng ibang mga cultivator na ipinanganak sa mundo ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit niya nagawang salagin ang Devil's Finger ng walang kahirap-hirap. Nang makita niya ang seryosong mukha ni Veron, agad na tumawa si Daryl habang sinasabi na, "Sumuko ka na lang, hindi ka karapat dapat na maging kalaban ko." Napakagat na lang si Veron habang sumisanggal na sinasabing, hindi kailanman malalaman ni Veron lang ang pakiramdam ng pagsuko sa harapan ng kanyang kalaban. Dito na nanginig ang kanyang katawan habang sumusugod papunta kay Daryl. Tahimik namang napabuntong hininga si Daryl sa katigasan ng ulo ni Veron. Pagkatapos ay biglang umikot ang kanyang katawan na parang isang kaluluwa hanggang sa makarating ito sa likuran ni Veron kung saan niya itinaas ang kanyang palad. Napagdesisyonan na niyang pabagsakin si Veron sa loob ng isang pag-atake para matapos na ang labang ito. Mabilis namang nag-react si Veron kaya agad itong bumaba sa ere nang makita niya ang pag-abot ni Daryl sa kanyang braso. Pero naging kasing bilis pa rin ang kidlat si Daryl kaya hindi na nakatakas pa si Veron. Habang mabilis siyang bumababa sa ere, tumama ang palad ni Daryl sa kanyang hita imbes na sa kanyang likuran. Snap! Natigilan si Daryl nang marinig niya ang isang malakas at malutong na tunog. Kasabay nito ang tuwa na kanyang naramdaman ng dahil sa nahawakan ng kanyang palad. Dito biglang nanginig ang buong katawan ng namumulang si Veron habang nakakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang sarili. Paano siyang nagawang tamaan ni Daryl doon? Habang puno ng kahihiyan at galit, tinitigan niya si Daryl gamit ang nagiinit niyang mga mata. Nagalit dito maging ang nanunood sa isang tabi na si Rolf habang sumisigaw ng, "Wala ka na nga talagang kahihiyan." Paano nagawa ng kinikilalang bayani ng Nine Mainland na gumawa ng ganito karuming pag-atake? Nakilala si Daryl bilang bayani ng Nine Mainland kaya paano niya nagawang tamaan ang isang babae roon? Ang kapal talaga niya. Kasabay nito ang pagkagulat ng mga nanunood na pirata. Grabe, ano ang nangyari? Ano ang nakita ko? Sok. Hindi ko inasahang magagawa ito ng makasaysayang si Daryl Darby. Nagpatuloy ang bulungan habang namumula ang mukha ni Debre sa sobrang kahihiyan. Alam niyang hindi ito sinasadya ni Daryl pero marami pa rin ang nakakita sa nangyari kaya mahihirapan pa rin itong depensahan ang kanyang sarili. Ano ang pinagsasabi ninyo? Mahahalata namang hindi umiwas si Veron sa pag-atake kaya siya tinamaan ni Mr. Daryl, doon, galit na isinigaw ni Jewel. Pero walang kati na si Noah nang nakarinig sa kanya habang nakatitig ang lahat kay Veron na kasalukuyang. Nasa gitna ng ere, ginalaw niya ang kanyang katawan at tumayo na parang isang bato. Tumitig siya kay Daryl gamit ang namumula niyang mga mata habang sinasabi na, "Paano mo nagawang tawagin ang sarili mo bilang bayani ng Nine Mainland pagkatapos mong gawin ang bagay na ito, Daryl?" Iniisip ko na isa ka lang walang kwentang lalaki. Naramdaman ni Daryl ang galit sa dibdib ni Veron kaya napakamot na lang siya sa ulo ng dahil sa tindi ng kahihiyan na kanyang tinanggap. Grabe, nakakahiya nga iyon. Pero mabilis pa rin siyang nagising sa katotohanan habang kalmadong sinasabi na, isa lang itong aksidente o maaaring nagkataon lang ang mga pangyayaring ito. Pero isipin mo na nauna akong magdebo sa iyo kaya dapat lang na ituring mo ako bilang iyong senior. Iniisip ko na wala namang mali sa pag-atake ko sa iyo. Bilang pagtuturo ng leksyon sa isang nakababatang cultivator. Dito na niya tiningnan mula ulo hanggang paa si Veron habang sinasabing, nagawa na ng isang babae na kagaya mong maging arrogant pagkatapos mong magkaroon ng ilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Dapat lang naturuan kita ng leksyon na kahit nagaano ka pa kahusay, mayroon pa ring taong mas mahusay kaysa sa iyo. Dito na mas tumindi ang galit ni Veron habang sumasagot ng, "Nagawa mo na akong pagsamantalahan pero nagawa mo pa ring magyabang sa harapan naming lahat. Wala ka talagang kwenta." Kabanata 3779.
Tumawa naman dito si Daryl. Panipi, mag-ingat-ingat ka sa pagsasalita mo. Kinontrol ko na ang aking enerhiya sa pag-ataking ginawa ko sa iyo dahil kung hindi ay baka hindi mo na ako nakausap ng ganyan dahil kanina ka pa nawalan ng malay sa lupa. Dito na namula ang mukha ni Veron habang nanginginig na sinasabing, ipinapangako ko na papatayin kitang hayop ka. At pagkat paos ay naging kasinggan ng balahibo ang kanyang katawan habang sumusugod kay Daryl gamit ang napakatinding enerhiya. Napailing na lang si Daryl dito habang papunta sa kanya si Veron. Dito na niya kalmadong itinaas ang kanyang palad. Boom! Agad na tumama sa isa't isa ang palad ng dalawa na gumawa ng isang mababang tunog na nakapagpayanig. Sa paligid, napaatras si Veron ng ilang hakbang habang nanginginig at namumutla ang kanyang mukha. Napagdesisyonan ni Daryl na itigil ang pagiging maawin kay Veron dahil hinding-hindi siya nito matatalo kahit na ibuhos pa niya ang buo niyang lakas sa palm strike niyang iyon. Ikaw, dito na nakaramdam ng paninikip sa kanyang dibdib si Veron. Itinayo niya ng maayos ang kanyang sarili habang takot, galit at hindi makapaniwala nitong tinitingnan si Daryl. Paanong nangyari yun? Isip nito, sa loob ng isang iglap ay nagawang maging ganito kalakas ni Daryl. Hindi nga talaga nito ginamit ang buo niyang lakas kanina. Samantala, natigilan naman sa isang tabi sina Rolf at ang mga tauhan nitong pirate. Ito na ba ang katapusan ng kanilang laban? Paano na lang ang nangyari kanina? Dito na, ngumiti si Daryl habang nakatingin kay Veron. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na hindi mo ako kayang labanan? Lumalalim na ang gabi at tapos na ako sa iyo. Nagkaroon tayo ng pastahan kanina na pwede kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin sa iyo sa sandaling manalo ako. Kaya mas mabuting panindigan mo ang mga sinabi mo. Napakagat na lang si Veron sa kanyang mga labi habang nakakaramdam ng magkahalong frustration at galit. Ano ang gusto mo? Tumatawa namang sumagot si Daryl nang, huwag kang mag-alala dahil hindi kita papatayin. Bakit hindi mo na lang ako tawaging gwapo? Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari sa sandaling magawa mo ito. Muling namula ang mukha ni Veron habang nakatitig ito kay Daryl gamit ang nakamamatay niyang mga mata. Paano siya nito nagawang pagsamantalahan bago siya utusan na tawagin itong gwapo? Mayroon pa bang mas kakapal pa rito? Kasabay nito ang matinding pagkagulat ni Rolf at ng mga tauhan niyang pirate. Masyadong hindi inaasahan at hindi pinag-isipan ang kondisyon na ibinigay ni Daryl, pero masyado pa ring nakakahiya para kay Veron na tawagin itong gwapo. Natawa naman sina Debra at Jule habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Pagkatapos nila itong hindi makita ng 3 taon, nalaman nilang natutuwa pa rin si Daryl sa panunokso nito sa ibang tao. Dito na nanatiling tahimik si Veron habang tumatawa si Daryl. Ano, masyado kang confident sa sarili mo kanina pero hindi mo na magawang. Ito pa rin ang napag-usapan natin ngayong natalo na kita. Ikaw, huminga ng malalim si Veron habang napapanguso ang kanyang mga labi. Dito na niya mahinang sinabi na, gwapo. Sa totoo lang ay ayaw talagang tawagin ni Veron si Daryl na gwapo pero kinakailangan niya pa ring tuparin ang kanilang napag-usapan. Dito na siya napapadyak bago tawagin si Rolf at ang mga pirate. Halika na. Pagkatapos ng ilang hakbang ay muli itong lumingon at tumitig kay Daryl. Tatandaan kita, pagbabayaran mo ng 10 beses ang kahihiyang ibinigay mo sa akin ngayong araw. Ngumiti naman si Daryl sa natanggap niyang pagbabanta na para bang wala itong pakialam. Chester, nagpadala ng tao si Daryl kanina para ihatid ang mensahe na pupunta siya sa Donghai City para magbigay galang sa yumaon niyang ina, pero ilang oras na ang nakalilipas mula noong matanggap natin ito. Bakit hindi pa siya nakakabalik? Mayroon na kayang hindi magandang nangyari sa kanya. Tanong ng nag-aalalang si Dax habang humihigop ng gusto sa kanyang tasa. Kabanata 3780. Napahinga naman ng malalim si Chester habang nagtatanong ng, mayroon ng kakaiba ang nangyari. Tatawag na ako ng tao para hanapin siya sa Donghai City mamaya. Master Wilson, tawag ng butler habang nagmamadaling lumapit kay Chester. Mayroon pong lalaki sa labas ng manor. Sinabi niya na siya raw po si Skylar Blanc. Nagpunta raw po siya rito para makipagkita sa inyo, Master Wilson. Skylar Blanc. Napasimangot naman sina Chester at Dax nang marinig nila ang pangalan nito. Hindi pa nila naririnig ang pangalang iyon noon. Dito na nagising sa katotohanan si Chester habang inanakaway ang kanyang kamay at sumasagot ng, ayoko.
Hindi ko siya gustong makita. Nag-alala na siya dahil hindi pa bumabalik si Daryl kaya wala siya sa mood na makipagkita sa kahit na sino. Opo, Master Wilson, sagot ng butler bago ito umalis. Makikitang nakatayo sa tapat ng manor na pagmamay-ari ng pamilya Carter ang isang babae at isang lalaki. Nakasuot ang lalaki ng damit na nakapagpagwapo pa ng husto sa kanyang itsura habang nagmukha ring attractive ang kasama nitong babae. Ito ay walang iba kundi sina Skyler at Kendall. Pagkatapos nilang mag-imbestiga sa makasaysayang isla ng mga dragon, naisip ni Skyler na maaaring nasa loob ng Ghost World si Archfiend Antigonus kaya agad silang nagpuna sa manor ng pamilya Carter pagkatapos niyang tanggapin ang payo ni Kendall. Nagmamadali namang lumapit ang butler sa dalawa bago sabihin kay Skyler na, pasensya na po pero ayaw pong makipagkita ni Master Wilson sa kahit na sino. Maaari na po kayong makaalis. Napasimangot na lang ang naiinis na si Skyler matapos siyang tangihan ni Chester. Tumawa na lang siya bago umalis kasama ni Kendall. Hindi nagtagal ay nakabalik na rin ang dalawa sa hotel room para magpahinga. Napaka-arrogant talaga ni Chester, sabi ng naiinis na si Skyler. Nagmukha itong naiinis habang nagsasalita habang iniisip ang puwersahan niyang pagpasok sa manor para pilitin si Chester na tulungan siyang mag-imbestiga sa Ghost World, pero agad niya pa ring pinigilan ang kanyang sarili. Sa bagay, nagkaroon ng malaking reputasyon ng pamilya Carter sa mundo ng mga cultivator kaya malaki ang tsansang mabunyag ang tunay niyang pagkatao at ng pamilya nilang nagmula sa mga demonyo sa sandaling magpadalos. Dalos siya sa kanyang mga plano. Dito nadahan din ang naglakad palapit si Kendall. Sect Master, na yung ayaw makipagkita sa atin ni Chester, bakit hindi na lang tayo pumunta sa taong pinakamalapit sa kanya? Alam naman natin na mayroon siyang anak na nagngangalang Neil Wilson. Hayaan niyo pong hanapin ko ito. Tumango naman si Skyler habang sumasagot ng, sige, go ahead. Dito na umalis si Kendall ng kwarto bago utusan ng kanyang mga disipulo sa Five Poison Sect na puntahan si Neil. Pagkatapos ng kalahating oras ay bumalik si Kendall sa kwarto habang masiglang sinasabi na, Sect Master, may maganda po akong balita sa inyo. Mayroon pong girlfriend si Neil na isang estudyante sa Midville University, nakilala po namin ito sa pangalang Lucia West. Pwede natin itong gamitin bilang cane kay Neil at kay Chester. Magaling, sige sundin natin ang plano mo. Nakangiting bati ni Skyler. Ang Midland University ay isang kilalang universidad sa kontinente ng Gaia. Sumapit na ang gabi ng matapos ang mga klase kaya maraming mga estudyante ang nagmamadaling lumabas ng campus. Dose-dose ng mga mararangyang sasakyan ang makikitang nakaparada sa harapan ng campus na tinambayan ng mga lalaking anak ng mayaman. Nag-usap-usap at nagtawanan ng mga ito habang tumitingin sa mga magagandang estudyante ng universidad. Dito na biglang nagkaroon ng isang komosayon nang maglakad palabas ng campus ang isang payat at attractive na babaeng nakasuot ng mabulaklak na dress habang mapapansing naka-ponytail ang kanyang buhok. Mayroon itong mataas na height na sumabay sa maganda at bata nitong itsura. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Lucia West, ang girlfriend ni Neil na kumuha sa atensyon ng mga lalaki sa paligid. Grabe, napakahat ng babaeng iyan. Wala akong pakialam kahit ilang ulit mo pa itong sabihin. Kilala ko siya, siya si Lucia West, ang girlfriend ng tumatayong sect master ng Eternal Life Palace Sect. Hindi natin kayang banggain ang kahit na sino sa mga ito. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay agad na kinalimutan ng mga kalalakihan ang pakikipag-usap kay Lucia. Hindi ito isang biro. Sino nga ba sa kanila ang maglalakas loob na kantiin ang girlfriend ng tumatayong sect master ng Eternal Life Palace Sect? Kabanata 3781. Bamulong sa kani-kanilang sarili ang lahat, may biglang sumigaw sa manunood, naman. Pagtapos ay nagpakita ang isang payat at kaaya-ayang babae. Nakasuot ito ng kulay burgundy na bestida at magaan ang yapot ng kanyang mga paa, makurba ang katawan, at maamo ang mukha. Napaka-charming at maganda ito. Siya ay si Kendall. Nagulat ang lahat sa Midland University sa biglaang pagpapakita nito. Kaagad na napatingin sa kanya ang lahat, lalo na napakaganda niya. Naisip ng lahat. Di nagtagal at naglakad palapit ang ilang mayayamang bata na nakasakay sa mamahaling mga sasakyan, habang bahagyang natawa at hinangaan ang bestida ni Kendall sa malapitan.
Sila ang mayayamang playboy ng Mid-City kung saan namuhay ng mayaman. Maluho ang mga ito dahil na rin sa nanggaling sila sa mayayamang pamilya. Sa mata ng mga mayayamang kabataang iyon, si Kendall ay paniguradong isang bagong guro sa Midland University at walang kahit anong magandang karanasan. Kaya naman malakas ang loob nilang umarte nang hindi naaayon sa harapan nito. Mayroong butas ang tainga ng pinuno ng grupo habang mayabang na tiningnan si Kendall mula ulo hanggang paa. Hindi sila naging abala sa panunood ng iba. Ang pangalan niya ay Dustin Hoffman at mayroong mga negosyo ang kanyang pamilya sa industriya ng logistics. Palagi siyang mayroong pagnanasa sa mga babae at gustong-gusto niyang magtago sa entrada ng campus. Nabighani siya sa gandang taglay ni Kendall. Sinong mag-aakalang mayroong napaka-sexy na babae sa Midland University? Hinangaan ni Dustin si Kendall nang malakas niyang kausapin ang kanyang mga kasama. Pagtapos ay natawa sila. Araw-araw kaming nandito pero hindi pa namin siya nakita kahit kailan. Napakaganda niya. Haha, Dustin. Ito ang maswerteng araw mo. Walang pakialam ang mayayabang kabataan kay Kendall habang nakatayo ito sa kanilang harapan. Nanatiling diretso ang mukha ni Kendall habang nakikinig siya sa sasabihin ng mga ito sa kanya. Si Lucia ang rason kung bakit siya nagpakita sa entrada ng Midland University. Nakita ni Dustin ang hindi pagsagot ni Kendall at mas naging hindi maganda ang pag-uugali nito. Mas lumapit sa kanya ang lalaki at ang mga kasama nito, natawa sila. Anong pangalan mo, magandang dilag? Itinadhana tayong magkita rito. Bakit hindi tayo sabay kumuha ng maiinom sa labas? Umalis ka. Ngumuso at dumaing si Kendall nang hindi tumitingin kay Dustin. Saan nanggaling ang high asterisk T na iyan? Wala siyang ideya sa pinasok niya. Naisip nito, nagulat si Dustin at ang kanyang mga kasama. Matapang ang magandang babaeng iyan. May narinig na ingay ang mga estudyante sa malapit, kasama na rito si Lucia. Sa wakas at nagising si Dustin at sabik niyang tiningnan si Kendall. Sok, mabangis ang magandang dilag na iyon. Ako si Dustin Hoffman. Ako, naantala siya sa pagsampal sa kanya ni Kendall. Mukhang banayad ang kilos ng babae pero hindi ito nagawang layuan ni Dustin. Narinig ang malakas at malutong na ingay at napaatras si Dustin nang itinapon siya sa sahig. Sigaw nito. Naitapon siya sa layong 10-10 metro at bumagsak sa sahig. Dumura siya ng dugo at tuluyang pumikit ang mga mata. Hindi sigurado ang mga tao kung buhay pa ba ang lalaki. Kabanata 3782. Kinulabutan ng mga kasama ni Dustin matapos nilang masaksihan ang nangyari sa kanya, nang hina rin ang mga binti nila. Sinong mag-aakalang isang napakaalakas na cultivator ng babaeng iyon? Sa parehong sandali, nagulat at tumitig kay Kendall ang mga estudyanteng nanunood. Wala silang masabi. Naguluhan at nagulat si Lucia sa kanyang nasaksihan. Naisip niyang sobrang cool ng magandang dilag. Dapat lang kay Dustin at sa ibang mga playboy ang kanilang sinapit. Nang mapaisip sa sarili si Lucia, dahan-dahan siyang nilapitan ni Kendall, ngumiti ito. Hi, ikaw ba si Lucia West? Sandaling nanigas si Lucia, tumanggo ito. Oo, nakaramdam siya ng labis na kaba nang sagutin niya ang babae. Naramdaman niya ang malakas na aura ng babaeng nasa kanyang harapan. Bahagyang natawa si Kendall. Kaibigan ako ni Neil at kailangan ko ng tulong mo. Sumama ka sa akin. Tumaas ang kilay ni Lucia. Kaibigan, hindi kailanman nabanggit ni Neil na mayroon siyang napakagandang kaibigan. Umiling at napaisip siya sa sarili. Patawad, kailangan ko nang umalis. Pagtapos ay tumalikod ito para umalis. Hindi siya bihasa sa mga kaganapan sa mundo pero sinabi ng kanyang kutob na may mangyayari kapag sinunod niya ang babae. Walang pag-alangan siyang hinabol ni Kendall at pinindot ang acupoint ni Lucia. Kaagad na nanginig si Lucia, naparalisa ito. Snap! Pinitik ni Kendall ang kanyang daliri sa direksyon ng sasakyang sumugod sa kanya. Pagtapos ay bumaba ang ilang kalalakihan at isinakay si Lucia sa sasakyan. Napakabilis ng mga pangyayari at umalis ang sasakyan bago pa malaman ng mga estudyante ang tungkol sa pangyayari. Sa loob ng sasakyan, pinindot ang acupoint ni Lucia at hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Natakot at kinabahan siya. Makalipas ang ilang segundo at nalabanan niya ang kanyang takot at tumitig kay Kendall na nasa harapan. Hindi ka kaibigan ni Neil, hindi ba? Bakit mo ako dinala? Tumalikod at ngumisi si Kendall.
Huwag kang kabahan. Malalaman mo kapag nakarating na tayo. Ako si Kendall Jones at ako ay nagmula sa Five Poison Sect of Westrington. Five Poison Sect, nang inag sa takot si Lucia. Kahit na isa lamang siyang estudyante sa Midland University ay marami siyang nalaman tungkol sa mga cultivator sa Nine Mainland pagtapos siyang maging kasintahan ni Neil. Ang Five Poison Sect ang unang sekta sa Westrington. Bihasa sila sa lason at pagpatay. Anong kinalaman ni Neil sa ganoong klase ng sekta? Mas lalong kinabahan si Lucia. Hindi nila napansin na isang oras na silang naglalakbay. Nagutos si Kendall na takpan ang mata ni Lucia nang may parada ang sasakyan. Mas lalong natarantes si Lucia. Akala niya'y kaya niyang i-text ng pasikreto ang kanyang lokasyon kay Neil para mailigtas siya nito. Subalit wala siyang makita at hindi niya alam kung nasaan siya nang takpan ng piraso ng tela ang kanyang mga mata. Inutusan siyang maglakad na may tagal na 10 minit. Sa wakas at natanggal ang piraso ng damit at nakaramdam siya ng takot nang makita niya ang paligid. Mabaho at lipas na ang barong-barong, makalat ang paligid. Abandonado ang lokasyon. Marami ring mga alagad ng Five Poison Sect na nagbabantay sa palibot ng barong-barong. Mahigpit ang seguridad sa lugar. Anong klase ng lugar ito? Papatayin ba ako ng mga taong ito? Naisip ni Lucia nang biglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib at sinubukang habulin ang kanyang hininga. Hindi niya alam na ang Locusyong ito ang dating Wicked Valley. Noong mga panahong nabuo ni Daryl ang Elysium Gate, sinakop niya ang buong Wicked Valley at pinwersa ang pinuno na sumuko. Pagtapos noon ay pinamunuan niyang Gian ang North Mona Army at inatake ang Mid-City. Umatras sa Wicked Valley si Daryl at ang iba pang sekta bilang kanilang huling depensa. Maraming taon ang nakalipas at nawala ng laman ang lugar. Kabanata 3783. Dinala ng ilang alagad si Lucia sa isang hindi kaaya-ayang hall sa maliit na bahay sa ilalim ng pag-uutos ni Kendall. Nasa hall ang kalmadong nakaupo na si Skyler. Sect Master, dala naming ang kasintahan ni Neil. Magalang na sambit ni Kendall. Magalang na sambit ni Kendall. Tumango si Skyler at mula ulo hanggang paa nitong tiningnan ni Lucia. Ngumiti siya. Hindi ko inakalang magiging ganoon kaswert ang lalaking iyon. Maganda ang kanyang kasintahan. Mukhang hindi comfortable si Lucia nang tingnan siya ni Skyler. Naramdaman niya ang pagdaloy ng lamig sa kanyang spine habang nakatayo sa tabi ni Skyler. Mukhang gwapo ang lalaki. Mabilis na natauhan si Lucia at nagtanong. Sino ka? Hindi yun mahalaga. Hey, huwag kang mag-alala. Ginagamit lang kita bilang patibong para mapapunta rito si Neil. Hindi kita sasaktan. Nakangiting sambit nito. Pagtapos ay nilingan niya si Kendall. Sa iyo na siya ngayon. Tumango at lumapit si Kendall kay Lucia. Ilalabas na sana niya ang kanyang telepono para mapalapit si Neil. Huwag mo akong hawakan. Sambit ni Lucia. Pero napundot ang acupoint ni Lucia ng sandaling iyon na paralisa siya. Natarante siya sa loob-loob niya at sinigawan si Kendall. May pinaplano kayong masama kay Neil, mga high asterisk T kayo. Hindi ko kayong hahayaang gawin iyon. Pagtapos ay dinuraan niya si Kendall para mapahinto ito sa pagkapasa katawan ng babae. Maliksi si Kendall at nagawa niyang ilagan ito, pero nakaramdam pa rin siya ng galit. Walang utang na loob na babae. Malamig na sambit ni Kendall, sinampal niya ang mukha ni Lucia. Slap! Malutong at malakas ang tunog. Dumaing si Lucia, ilang hakbang siyang napaatras hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Umupo sa isang tabi ni Skyler at nanood habang walang pakialam sa mga nangyayari. Gusto lamang niyang mabilis na. Dumating si Neil para manipulahin itong takutin si Chester. Di nagtagal at nahanap ni Kendall ang telepono ni Lucia at tinext niya si Neil. Narnatla ang mukha ni Lucia at naging desperada. Nagdasal siya sa kanyang puso. Huwag kang pumunta, Neil. Pakiusap, huwag kang pumunta. Samantala, sa sikretong silid sa sanga ng Eternal Life Palace Sect sa Mid-City, naka-Indian sit si Neil habang nagmi-meditate. Noong una ay nanirahan din siya sa manor ng pamilya Carter, pero gustong hasain ni Chester ang kanyang mga kakayahan at hayaang hawakan ng lalaki ang sanga nito sa Mid-City. Nanatili siya roon at nag-cultivate ng sikretong pamamaraan ng Eternal Life Palace Sect na tinawag na grafting method. Halos palagi siyang mag-isa. Boss! Nasa malalim na pag-iisip si Neil nang biglang nag-vibrate ang phone sa kanyang bulsa. Ano kaya iyon?
Kumunat ang kanyang noo at tiningnan ito. Pagtapos ay napangiti siya nang makita niyang isa iyong text mula kay Lucia. Subalit naging gulat ang kanyang ngiti nang mabasa niya ang text. Maikli lamang ang mensahe. Lucia, nandito ako sa Wicked Valley sa hilaga ng Mid-City. Halika't sunduin mo ako. Kakaiba iyon. Ilang taon nang abandonado ang Wicked Valley. Anong ginagawa roon ni Lucia sa kalagitnaan ng gabi? Napaisip siya. Pagtapos ay dinial niya ang numero ng babae, pero nasorpresa siya nang dumiretso ito sa pre-recorded voice message na nagsasabing nakapatay ang telepono. Kabanata 3784. Nakapatay ang kanyang telepono. Naisip ni Neil. Hindi maganda ang naramdaman niya ng sandaling iyon at nagsimulang pagpawisan. Pagtapos ay tumayo at dali-dali siyang lumabas ng sikretong silid at naglakad palapit sa Wicked Valley. Sinira ni Kendall ang telepono ni Lucia noong nasa Wicked Valley sila nang mag-send siya ng text kay Neil. Sumigaw ang takot at galit na si Lucia. Tumahimik ka. Nairita at kinuwi ni Skylar si Kendall. Ilayo siya. Sabihin ninyo sa akin kapag dumating dito si Neil. Masusunod. Sumagot at nag-utos si Kendall sa kanyang mga alagad na dalhin palabas si Lucia. Inutusan niya ang nayang mga alagad na itali ang babae sa puno. Nagpatuloy si Lucia sa pagsigaw kay Kendall. Isa kang masamang babae. Hindi ko hahayaang may gawin kang masama kay Neil. Mas mabuting pakawalan mo ako. Kundi ay maghihiganti si Neil. Sumimangot si Kendall sa ginawang pagsigaw ni Lucia, nanarmon ito. Tumahimik ka. Hindi niya magagawa ang responsibilidad kapag naisitorbo si Skylar sa pamamahinga nito sa main hall. Pero hindi na nakapag-isip pa ng matino ni Lucia at tumangging sumunod. Hindi ako tatahimik. Kinidnap mo ako. Pag-angal ni Lucia habang nakatitig ng masama kay Kendall. Labis na mas kalmado siya ngayon. Ginawa siyang pain ng mga tao para mapaponte si Neil at sigurado siyang gagawin ng mga ito ang lahat sa kanya hanggang sa magpakita si Neil. Magaling. Nakita ni Kendall na walang takot na naramdaman si Lucia, ngumisi siya. Matapang ka para sa isang estudyanteng mukhang mahina. Sinigawan mo pa ako. Pagtapos ay inikot ni Kendall ang kanyang palad at nakita ang mabuhok na mga bagay. Nang inig at huminga ng malalim si Lucia. Mayroong malaking gagamba sa palad ni Kendall. Nasa 10 sentimetro ang haba ng gagamba, kulay itim at may mapupulang mata. Mukhang may lason ang gagamba. Bumalik sa wisyo si Lucia makalipas ang ilang segundo, nilingan niya si Kendall. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ngumisi si Kendall. Hindi ba't matapang at wala kang kinatatakutan? Ipapatikim ko sa iyo ang Dark Sky Spider. Isa itong espesyal na nakakalasong nilalang na inalagaan ng 5 poison sect. Mamamanhid ang buong katawan, magsisimulang mabulok ang iyong balat kapag nakagat ka nito. Sa panahong iyon ay hindi mo malalaman kung buhay ka pa ba o patay na. Bakit hindi mo subukan? Ngumisi siya bilang paghihiganti. Hindi makakalimut na ni Kendall ang masalimuot na trahedyang pagkamatay ng kanyang kapatid. Para ng kapatid sa kanya ang ama ni Neil kahit na hindi malapit sa isa't isa sina Lucia at Daryl. Kaya naman kinonsidera si Lucia bilang malapit na kamag-anak. Kailangan niya pang patayin si Daryl para makapaghiganti para sa kanyang kapatid at napagpasyahan niyang ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Lucia. Kung tutusin, hindi magdudulot sa pagkamatay ang makagat ng gagamba. Magiging hindi lamang kaaya-aya ang kanyang hitsura. Ano? Nang inig sa takot si Lucia at nagsimulang magpawis nang titigan niya ang Dark Sky Spider. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Kabanata 3785. Ngayon ay alam mo na, pero huli na ang lahat. Sambit ni Kendall kay Lucia habang medyo natawa. Pagtapos ay hinawakan niya ang Dark Sky Spider at dahan-dahan lumapit kay Lucia. Namutla si Lucia at tumulo ang kanyang luha sa pisngi dahil sa desperasyon. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makagat ng Dark Sky Spider. Kinagat niya ang kanyang mga labi at ipinikit ang mga mata, nabasa ng luha ang kanyang bestida. Huwag mo akong sisisihin dito. Nanatiling diretso ang mukha ni Kendall habang pinapanood niya ang paghihirap ni Lucia. Sinong nagsabing suwin mo ako? Hindi ako takot na ipaalam sa iyo ang rason kung bakit ganito kita kung itrito, lahat ay dahil kay Daryl Darby. Kung hindi lang sana niya pinilit dalhin ang aking kapatid sa Heaven Cult Elixir ay hindi sana ito malalaso. Tinawag siyang Tito Daryl ng kasintahan mo,
kaya para na kayong pamilya nito. Isisinyo sa kanya ang lahat ng ito. Pagtapos ay inunat ni Kendall ang kanyang braso at tumalon sa kanyang kamay ang Dark Sky Spider at sa mukha ni Lucia. Ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata. Naging sobrang desperado niya nang makita niya ang gagamba sa kamay ni Kendall na nakaunat palapit sa kanya. Tigil, papatayin kita kapag sinaktan mo siya. Biglang may sumigaw. Pagtapos ay nagkaroon ng sinag ng liwanag na mukhang kidlat, sumabog ito sa Dark Sky Spider. Boss! Tinamaan ng liwanag ang Dark Sky Spider at bumagsak na tila patong ng minasang karne. Kaagad na natali ang liwanag sa puno at nagmistulang punyal. Whoosh! Nang sandaling iyon ay bumaba mula sa langit ang isang anyo. Matangkad, diretso, at may charming na features ito. Iyon ay si Neil. Nang mapagtanto niyang nakapatay ang telepono ni Lucia ay dali-dali siyang lumapit sa Wicked Valley nang walang pag-alinlangan. Nakita niyang pinapahirapan ni Kendall si Lucia gamit ang Dark Sky Spider pagkarating niya. Neil, sobrang natuwa at sumigaw sa lalaki si Lucia. Mayroong napakalakas na kapangyarihan ang babaeng iyon. Mag-iingat ka, pinaalalahanan niya ang lalaki. Tumango at pinakalma ni Neil ang babae. Huwag kang matakot, Lucia. Nandito ako. Galit na galit siya nang makita niyang nakatali si Lucia. Tumitig kay Kendall ang mapupulang mga mata ni Neil at sumigaw. Sino ka? Hindi kita kilala. Bakit mo kinidnap ang aking kasintahan? Hindi ka aalis dito ng buhay kung di mo ako bibigyan ng magandang rason. Haha, nanatiling kalmado si Kendall nang maramdaman niya ang galit ni Neil. Paano mo matatawag na sect master ng Eternal Life pala sect ang sarili mo kung hindi mo ako kilala? Ako ang sect master ng Five Poison Sect, si Kendall Jones. Nang inig siya sa kanyang loob nang mapagtanto niya kung gaano kalakas ni Neil. Wala pang 20 taong gulang ang batang iyon pero nasa unang baitang ng Heaven Ascension ang kanyang kapangyarihan. Five Poison Sect, ano naman, saktan mo ako at kamatayan ang kahahantungan mo. Nakaguhit ang galit sa buong mukha ni Neil. Dumaing at sinugod niya si Kendall. Umubo at umakyat sa langit si Kendall, nagbanggaan sila ni Neil sa gitna ng ere. Boom! Nagpaikot-ikot sa ere ang kanilang katawan at naging magulo ang hangin sa paligid. Katunayan ay higit na mas matanda si Kendall kaysa kay Neil at mas solido ang kanyang nakaraan sa pag-cultivate kumpara kay Neil. Subalit nag-cultivate ng grafting method si Neil at nahirapan si Kendall sa pabago bago nitong paggalaw. Lumipas ang 10 minit at hindi pa rin natatalo ni Kendall si Neil. Kabanata 3786. So ito pala ang anak ni Chester, ha? Narinig ang mahinang boses mula sa distansya. Di nagtagal at sumunod ang isang anino ng maganda pero misteryosong anyo. Nakaguhit sa mukha ng lalaki ang hindi makamundong ganda. Bukod sa biniyayaan siya ng maladyos na features ay pinili niyang suotin ang malamig na ekspresyon. Siya ay walang iba kundi si Skylar. Umatras sina Kendall at Neil nang mabasa nila ang sitwasyon. Kaagad silang lumabas sa larangan ng digmaan, nagawa nilang lumapag ng dahan-dahan kahit na biglaang nagpakita ang lalaki. Sino ka? Nautol si Neil nang tawagin niya ang estranghero. Bumigat ang timbang na nasa balikat ni Neil habang nagpatuloy ang pag-uusap. Naging mabigat ang paligid sa presensya pa lang ni Skylar Blanc. Naglabas siya ng aura na hindi mapapantayin o maintindihan. Ako si Skylar Blanc. Kagagawan ko ang lahat ng pangyayari ngayong gabi. Sambit ni Skylar. Ikaw ang punong utak. Sarkastikong sigaw ni Neil gamit ang mayabang na tono. Binuksan niya ang kanyang internal na enerhiya at direktang sinugod si Skylar gamit ang mahabang espada. Hindi siya magsasayang pa ng laway sa walang kabuluhang pag-uusap. Di tulad ng iba, hindi kalaban si Skylar, isa siyang one-man army. Alam ni Neil ang tungkol dito, ngunit dahil nakidnap ang kanyang kasintahan ay nakatali ang kanyang mga kamay. Wala siyang ibang magagawa kundi ang magpadalos-dalos at harapin si Skylar. Ngumisi si Skylar nang mapansin niya ang pangambang galing sa papalapit na espada. Huwag kang umasang espesyal ang magiging traitor ko sa iyo dahil lang sa nandito ang iyong ama. Walang muwang ang pagiging walang muwang at walang kaalaman. Anong lakas ng loob mo para magmayabang sa harap ko? Sambit ni Skylar habang puno ng pagkamuhi at pandidiri ang kanyang boses. Sumabog ang malakas na aura mula sa kanyang katawan pagkabitaw niya sa mga salitang iyon. Boss,
Kinuwi ni Skyler ang kanang kamay niya paglipas ng 1 segundo, sumabog ang malakas na naging hugis palad ang Shadow Palm. Nilamon ng palad ang lahat ng nadaanan nito, naging sobrang gulo ng daanan. Wasak ang paligid. Ngumisi si Skyler nang mapansin niya ang pangambang galing sa papalapit na espada. Huwag kang umasang espesyal ang magiging traitor ko sa iyo dahil lang sa nandito ang iyong ama. Walang muwang ang pagiging walang muwang at walang kaalaman. Anong lakas ng loob mo para magmayabang sa harap ko? Sambit ni Skyler habang puno ng pagkamuhi at pandidiri ang kanyang boses. Sumabog ang malakas na aura mula sa kanyang katawan pagkabitaw niya sa mga salitang. Iyon, boss. Kinuwi ni Skyler ang kanang kamay niya paglipas ng 1 segundo, sumabog ang malakas na naging hugis palad ang Shadow Palm. Nilamon ng palad ang lahat ng nadaanan nito, naging sobrang gulo ng daanan. Wasak ang paligid, kaagad na dumilim ang mukha ni Neil. Naglaho ang mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas at ibinuhos niya ang lahat ng kanyang internal na enerhiya sa spine ng kanyang espada, sinubukan niyang talunin ang Shadow Palm. Mag-iingat ka, Neil. Napasigaw si Lucia, naipit ang boses nito sa nakita niyang mga mangyayari. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, mukhang matindi ang paglalaban. Sandali lamang ang naging antisipasyon ng Movasak ang patalim ni Neil mula sa dulo ng bihis na tila bubog. Dinumog ng natirang enerhiya mula sa Shadow Palm ang walang kaluluwang katawan ni Neil, muli itong hinampas sa sahig. Thud! Halos hindi makita ang walang buhay na katawan ni Neil habang nakahiga ito sa sahig at unti-unting napuno ng agos ng alikabok ang lambak ng kasamaan. Napagdesisyonan na ang digmaan noong napagpasyahan niyang lumaban. Neil! Sigaw ni Lucia, naging malabo at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Masakit na makita niya ang nanghihinang kondisyon ni Neil. Kaagad na nagulat ang nakatayo sa dikaliwang si Kendall at ang mga nakapalibot na 5 Poison Sect. Matapos niyang masulyapan ng lumulutang na anyo ay nagtagal bago niya makuha ang kanilang respeto at pagkakalkalola. Sobrang makapangyarihan ng Sect Master para sa kasalukuyang Nine Mainland. Bukod kay Robert, ang sugo ng Nine Heaven Emperor, paniguradong mababa o wala ito. Nakita ang ningning sa mga mata ni Kendall. Hindi imposibleng gawain ang alagaan si Daryl kung mayroon lang tayong kasamang ganoon kalakas. Lumipas ang 20 segundos bago kumalat ang dust cloud, nakita ang totoong epekto ng Shadow Palm ni Skyler. Nagkaroon ng malaking ukit na may laking samo 10 metro sa loob nito at nasa tuktok at nakahiga sa mga durog na bato ang wasak na si Neil. Mapatla at nanghihina ang kanyang mukha, hindi maganda ang naging epekto nito sa kanyang katawan at tumulo ang dugo sa kanyang bibig. Malinaw na sobrang naapektuhan si Neil sa Shadow Palm ni Skyler. Nang sandaling iyon ay dahan-daw ang bumaba si Skyler mula sa langit at matatag na lumapag sa sahig, pagtapos ay unti-unti siyang naglakad. Hanggang sa makalapit siya kay Neil. Hi, hindi kita kilala. Bakit mo ako sinusundan? Nagsalita si Neil, naubusan siya ng hininga. Bahagyang ngumiti si Skyler at sumagot. Oh, huwag mong pag-isipan ng mali, wala itong kinalaman SIO. May mga bagay lang na kailangan ko ng tulong ng ama mo. Sa kasamaang palad ay hindi niya ako gustong makita kaya kailangan kong magsimula sa iyo. Kabanata 3787. Pagkatapos magsalita ni Skyler ay inalis niya ang pulang butil mula sa kanyang katawan at mabilis itong sinuri. Nawala ang malabo nitong hitsura, nawalan ito ng tinta. Nakita ang kulay itim na bulate sa loob ng tingnan niya itong maigi. Nang sumunod na segundo ay pinindot niya ang Akya Points ni Neil at inilagay ang butil sa bibig nito. Herc! Nabulunan si Neil. Nakababa na sa kanyang tiyan ang butil bago pa siya makapag-react. Ikaw, anong pinakain mo sa akin? Nagulat si Neil. Hindi niya mapigil ang magtanong kahit napuno na siya ng galit. Kalmado siyang tiningnan ni Skyler. Tinawag na Soul Devouring. Bloodworm ang bagay na nilunok mo. Pupunta sa bungo mo ang espesyal na bulate na ito at mananatili sa utak mo. Unti-unti nitong kakainin ang kakanyahan mo na parang isang parasito. Huwag kang mag-alala, hindi pa katapusan ng mundo, mayroon akong control sa bloodworm na nasa loob mo. Sinisiguro kong mabubuhay ka basta't makikinig ka sa bawat salitang sasabihin ko. Maliban na lang kung mas gusto mong may bulating sumisipsip. Sa walang kaluluwa mong katawan magdesisyon ka. Sambit ni Skyler, medyo natakot si Neil habang wala itong magawang nakahiga sa sahig.
Isa pa, bibigyan kita ng payo para hindi na masayang ang parehong oras natin. Huwag mo nang subukang tanggalin ang bloodworm. Gaya ng pinag-usapan natin, tuluyan ng nakahalo sa kakanyahan mo ang bloodworm. Ipinarating ni Skyler ang huling babala. Soul Devouring Bloodworm. Nanigas sa gulat si Neil. Napuno siya ng magugulong kaisipan at emosyon nang marinig niya ang lahat ng ito. Nanigas sa iisang lugar ang kanyang katawan. Isang nakakatakot na pangalan para sa isang maliit na bulate. Kinilabutan ako pag naiisip ito. Ilang taon na akong naglalakbay sa mundo ng mga cultivator pero wala pa akong nakikitang ganito kakilabot at kalala. Naisip ni Neil, sa oras na ito ay wala pa rin siyang malay na isang abilidad mula sa demonic essence ni Skyler ang Soul Devouring Bloodworm. Hindi niya ito basta-basta makikita sa Nine Mainland kaya natural lamang na wala siyang alam tungkol dito. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Neil at nagkiskas ang kanyang mga ngipin habang nakatingin siya kay Skyler. Tinatakot mo ba ako? Paniguradong nananaginip ka kung sa tingin mo ay sapat na ang paglagay sa aking buhay sa kapahamakan para mapasuko ako. Mas pipiliin kong mamatay kaysa manipulahin at maging alipin mo. Pagkasabi niya noon ay kakagatan na sana niya ang kanyang dila at tatapusin ang sarili. Sa puso ni Neil, isang bayani ang kanyang ama na si Chester Wilson. Kilala siya sa buong mundo at hindi matitibag ang kanyang espiritu. Kung babagsak man ako, babagsak akong ginagalang siya. Hindi ko maaaring hayaang makuha ng isang katulad niya. Huling kaisipan ni Neil, ipinitik ni Skyler ang kanyang mga daliri. Nakita niyang sinubukan ni Neil wakasan ang sarili. Mabuti namang at umagos sa utak ni Neil ang isang pagyanig na pakiramdam at naparalisa ang kanyang katawan kaya natural lang ang mawalan siya ng kontrol sa kanyang dila. Malinaw na kagagawan ito ni Skyler. Kinalukot niya ang pagbukas ng Soul Devouring Bloodworm sa loob ng utak ni Neil. Sok. Ako ang magdedesisyon kung tapos na ako SIO kapag nagtrabaho ka para sa akin. Mamamatay ka kung kailan ko gastihin. Pangungot siya ni Skyler habang pilit ang kanyang ngiti. Pagtapos ay itinutok siya ito kay Lucia at naglabas ng isa pang butil ng Soul Devouring Bloodworm at pinilit itong ipack-in sa babae. Hindi, ikaw, sigaw ni Neil dahil sa paghihirap at desperasyon. Hindi nagtagal bago manghina ang katawan ni Lucia at naging kasing putla ng multo ang kanyang mukha. Sa akin mo na lang iyan ilagay, anong kinalaman nito sa kanya? Sinigawan ni Neil si Skyler. Kung makikinig ka lang sa akin na parang isang mabait na bata, hindi ko sana kakailanganin gumawa ng mga ganitong taktika. Anong masasabi mo kung papasukuan kita sa akin? Natatawang sagot ni Skyler, nakaramdam siya ng pagkamanhid dahil sa pagsagot sa isang rhetorical na tanong. Alam kong ayos lang sa iyo ang mamatay, pero ibang istorya na kapag sinama natin ang cute mong girlfriend sa ganitong bagay. Kaya mo bang panoorin ang mahal mong unti-unting nawawasak hanggang sa matira na lamang ang kanilang malamig at walang buhay na katawan? Dahan-daang nagsalita si Skyler, diniin niya ang mga salitang malamig at walang buhay. Kinilabutan si Lucia sa mga huling salita ni Skyler. Hindi mapatigil ng babae ang sarili niyang mga kamay at paa mula sa panginginig na para bang mayroong sariling kamalayan ang mga ito. Neil, bulong ni Lucia sa natitira niyang hininga, nakulong ang kanyang mga tingin kay Neil. Dumiretso ang kanyang pagtitig sa kaluluwa ni Neil. Iyon ang huling pagtulak, naguluhan ang puso ni Neil. Nagkistas siya ng ngipin at nagsimulang magdalawang isip. Kapag sumuko ako ay maaari ko pa rin mapanatili ang magandang reputasyon ko. Pero kapag hindi ako sumuko ay mahihirapan ng sobra si Lucia, baka umabot ito sa kanyang pagkamatay. Nag-isip si Neil bago sumagot. Sige, suko na ako. Kabanata 3788. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas at inayos ni Neil ang kanyang sarili para tingnan sa mga mata si Skyler at nagsalita. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Hindi masyadong gusto ni Neil ang ideyang pagsuko kay Skyler. Dahil lamang nadawit ang kanyang kasintahan sa gulong ito kaya kinonsidera niyang sumuko ngayon. Nang makita niya ang tumigil sa pagiging makulat na si Neil ay napangiti siya at mahinang nagsalita. Talagang marunong kang makiramay. Sa totoo lang ay simple lang ito. Kailangan ko lang ng ghost token na hawak ng ama mong sugo ng King of the Dead. Pumunta ka sa Underworld at kunin ang ghost token pagtapos ay abot ito sa akin. Subukan mong hindi gumawa ng komosayon habang naroon ka. Kalmadong pagpapatuloy nito.
Subalit hindi na itago ng kanyang mga mata ang pagmamadali. Sa tulong ng Ghost Token, kahit ang ordinaryong tao ay magagawang igalaw ang Nine Mainland at ang Ghost World nang walang pangingialam ng Underworld Army. Kung mayroon lamang Ghost Token si Skyler sa kanyang mga armas ay hindi na moari pa ang kaguluhang ay dudulot niya. Maaaring hindi siya mapipigilan mag-isa ng Queen of Death na si Illyana, pero ibig sabihin nito ay hindi na maisisikreto pa ni Skyler ang pagkakaroon niya ng Fin Soul. Ghost Token. Napaisip si Neil, na stuck ang kanyang kaisipan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang sinabi nito, gulat niyang tiningnan si Skyler, hindi siya makapagsalita. Alam niyang dating sugo ng King of the Dead ang kanyang ama at mayroon nitong Ghost Token. Pero nang malaman niya kung gaano kasinop ng kanyang ama sa trabaho nito, alam ni Neil na halos imposible na itong mahanap. Alam mo, bata, wala akong pakialam kung anong problema ang kaharapin mo. Kapag hindi ko nakita ang Ghost Token sa loob ng 10 taon, katapusan nyo nang babaeng ito sa lugar na ito. Naiintan, ihan mo, sigaw ni Skyler, pinutol niya ang katahimikang bumalot sa lambak. Naiintindihan ko, sagot ni Neil, nautol ito habang tumatango. Nanatiling may pangamba sa kanyang puso pero sa pagkakataong ito ay wala siyang ibang magagawa. Sa kabilang panig ng mundo, sa Godly Region, umupo sa makapangyarihang trono ang Nine Heaven Emperor habang humihigop ng fine wine sa Imperial Sky Palace. Puno ng 12-dosenang mga diwata ang hall, makulat at pilyang umindek ang mga ito sa tugtog ng banayad na classical music na pinapatugtog. Payapa ang paligid. Magmula noong nagpakita ang Ancient Ancestor na umubos sa mga gumagalang demonyo at nagsara ng Archfiend Antigones ay naging mapayapa ang Godly Region. Napagan nito ang mabigat na problema ng Nine Heaven Emperor dahil patuloy na neresolba ang kanyang mga pag-aalala ng walang ginagalaw na daliri. Iyong kamahalan. Nang ibabaw ang isang boses mula sa ibaba. Di nagtagal at sumunod ang isang misteryosong anyo sa main hall, magalang itong lumuhad sa harap ng Nine Heaven Emperor. Mayroong nakakabahalang ekspresyon ng lalaki na para bang mayroong nangyaring masama. Siya ay walang iba kundi si Robert. Kumunat ang noo ng God of the Nine Heavens nang makita niya ang nasa harapan niyang si Robert. Itinaas niya ang kanyang kamay para paalisan ang mga nagsasayaw na diwata, nagtanong ito. Robert, hindi ba't sinabihan kitang ayusin ang sitwasyon sa Nine Mainland? Kahit na hindi may kukumpara kay Grunt ang lakas ni Robert, sinalo naman ito ng lahat ng kasanayan niya sa loob ng maraming taon, pati na rin ng pagiging maparaan niya. Ikinonsidera siya ng Nine Heaven Emperor bilang pinakamahalagang tauhan. Iyong kamahalan. Nag-aalalang lumuhad si Robert. Iyong kamahalan, binuo ko ang Heavenly Alliance sa Nine Mainland na may intensyong pag-isahin ang lahat ng mga cultivator. Orihinal na nasa ayos ang lahat, pero, agkabalik ng Nine Heaven Sage ay nagsagawa siya at ng kanyang mga tauhan ng mag-apanuntunan para limitahan ang akong trabaho sa Nine Mainland. Maraming pangyayari ang hindi maisasagawa ng maayos kapag nangialam na ang Nine Heavenly Saint. Ang rason kung bakit ako bumalik sa Godly Region ay para tanungin ka kung dapat ba tayo magpatuloy sa plano. Siya na naman, sambit ng Emperor habang hindi siya mapakali. Kumunat ang noo ng Nine Heaven Emperor sa kanyang narinig, dumilim ang kanyang mukha. Kumulo ang kanyang dugo nang marinig niya palang ang pangalan ni Daryl Darby. Kabanata 3789. Daryl, una sa lahat ay pinasok mo ang Godly Region, pagtapos ay nangialam ka sa gulo namin at pinakawala ng mga nakakulong na mga demonyo. Nagawa niya pang sakupin ng Imperial Sky Palace. Tandang padamdam, maaaring ko asanin siyang tapusin ng sandaling iyon. Bakit ka pa nangialam, Master of the Ancient Ancestors? Dinapensahan mo pa siya at binigyan siya ng titulong Nine Heaven Sage. Galit na naisip ng Nine Heaven Emperor. Ngayong nakabalik na si Daryl sa Nine Mainland ay hindi siya tumitigil sa panggugulo sa trabaho ni Robert. Hindi ba niya alam na sinusunod ni Robert ang mga utos ko? Kapag kinalaban mo siya ay parang kinalaban mo na rin ako. Maliban na lang kung talagang minamaliit ako ng lalaking ito. Naisip ng nauubusan ng pasensyang Emperor. Natigil sa pag-iisip ang Nine Heaven Emperor at nagsalita. Sinuwerte lang siya ng sandaling iyon. Hindi ibig sabihin noon ay binigyan siya ng mas mataas na kapangyarihan ng Nine Heaven Sage. Mas mapagkunwari iyon kaysa makatotohanan.
Tungkol naman sa kaganapan sa Nine Mainland, sundin mo lang ang iyong plano at huwag pansinin ang mga walang kabuluhang ibinabato sa iyo ni Daryl. Naiintindihan mo ba? Pagtapos magsalita ng Emperor at walang nakitang kahit kaunting emosyon sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Robert. Panipi, naiintindihan ko, iyong kamahalan. Muling ngumiti si Robert nang makatanggap siya ng katiyakan mula sa Emperor. Biglang natanggal ang lahat ng kanyang dinadala at labis na gumaan ang kanyang katawan. Ang rason kung bakit bigla siyang bumalik ay ang tanungin ang tungkol kay Daryl. Hindi niya maisip kung bakit binigyan ng ganoong klase ng titulo ang isang normal na tao kagaya ni Daryl at karapat-dapat nitong matanggap ang respetong ibinibigay sa kanya. Pagtapos niyang isipin maigi at ay proseso ang mga salita ng Emperor, sa wakas at napag-alaman na rin ni Robert ang kung anong nararamdaman ng Emperor. Hindi lamang ayaw ni Daryl sa Nine Heaven Emperor, talagang nakatanim ang pagkamuhi niya para kay Daryl. Unti-unting bumalik ang tiwala sa sarili ni Robert habang nabubuo ang mga pangyayari. Pagtapos ay mayroon siyang biglang naisip at nagdalawang isip pa ito bago magtanong. Paano kung mayroong tataliwas sa aking plano, iyong kamahalan? Anong dapat kong gawin? Gawin mo lang kung ano ang sa tingin mong tama. Tiwala ako sa mga kakayahan mo. Pag-udyok ng Nine Heaven Emperor. Oo nga pala, imbestigahan mo si Zuan Yuan habang nariyan ka. Mukhang mayroon siyang iilang makasalanang akusasyong sinama niya sa hukay. Narinig kong sinubukan ng mga tauhan niyang magtago ng mga bagay na masisinagan ng araw. Sambit ng Nine Heaven Emperor. Si Zuan Yuan, nagkasala, gulat na tanong ni Robert. Nasorpresa si Robert sa mga narinig niyang salita. Wala siyang masabi. 10,000 taon na ang nakalipas noong payapang namuhay ng magkasama ang mga Diyos at mga tao, hanggang sa nagsagawa ng hierarkiya ang mga Diyos at diniskrimina nila ang mga tao. Nang sandaling iyon, ang pinuno ng mga tao, ang Yellow Emperor na si Zuan Yuan ay pinamunuhan ng mga tao sa digmaan laban sa mga Diyos. Sa kasamaang palad ay kinapos ang mga tao at nagwakas ang digmaan. Sa huli ay naligay sa kapahamakan ng Yellow Emperor sa buong Godly Region. Dinagtagal at nahati sa 3 parte ang mundo, ang Godly Region, ang Human World, at ang Ghost World. Napaghiwalay nito ang tao at Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Kaya naman hindi ito nagustuhan ng mga taga-suporta ng Yellow Emperor. Subalit wala silang magawa. Mayroong digmaang sibil na naganap ng oras na iyon at may mga problema kay Jansen na sinundan ng pagtataksil ng Raksasa tribe. Pagtapos ng digmaang sibil ay ipinadala ng Godly Region ang kanilang mga sundalo at general para sa biglaang pag-atake sa Human World. Sinamantala nila ang pagkakataon noong nagpapagaling pa ang mga tao. Natural lang na magiging magulo ang mga tao at mayroong hindi mabilang na mga biktima sa pag-atake. Iilang tao lang ang nakatakas sa sakuna. Alam ni Robert ang tungkol sa mga nakaraang pangyayari, pero totoong nasorpresa siya noong naaalala pa ng Nine Heaven Emperor ang lahat. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para malaman ang katotohanan tungkol kay Zuan Yuan, iyong kay-mahaalan. Seryosong sambit ni Robert, mabuti kung ganoon. Ani ng Nine Emperor, natuwa itong tumango habang kinuwi niya ang kanyang kamay. Umalis ka na ngayon. Marami pang dapat tapusin sa Nine Mainland. Mahalaga ang oras. Masusunod, iyong kamahalan. Sagot ni Robert, puno ng tiwala ang boses nito. Pagtapos ay tumayo siya at kaagad na umalis. Nasa Yellow Sea Continent ang Misty Shadow Mountains, nakaupo ito sa tuktok ng border ng Middle Terra. Ilang libong milya ang lawak ng mountain range at mayroong malaking kanyan sa gitna noon kung saan puno ito ng hamog buong taon, dito nito nakuha ang sariling pangalan. Komplikadong lugar ang Misty Shadow Mountain, kaya hindi ito madalas bisitahin ng mga taga-labas. Kabanata 3770. Sa kailaliman ng mahabog at maladesyertong kanyan, nakatago sa sibilisasyon ang sinaunang pavilion na arkitekturang dinisenyo na may siklab ng Chino. 10,000 taon naging mitolohiyang lehendaryo ang Hidden Hero Sect sa mga taga-labas. Binuo rin ang Hidden Hero Sect dahil sa Yellow Emperor na si Zuan Yuan. Ibinandera ng Hidden Hero Sect ang marami sa mga elite na mandirigma sa nakalipas na libo-libong taon. Subalit dahil sa hindi nila pagiging interesado at hindi kagustuhan sa karangyaan at kasikatan ay kailangan pa nilang maglakbay sa mundo ng mga cultivator. Kakaiba ang pinuno ngayon ng sekta.
Ika-88 na pinuno ng sekta ng hindi pamilyar na Hidden Hero Sect si Agatha. Kilala rin siya bilang ina ni Vernon. Sa puntong ito, nakaupo si Agatha sa loob ng Grand Hall ng Hidden Hero Sect. Walang effort na nakalapat sa payat niyang anyo ang silk at kulay pastel na dilaw na bestida habang may dignidad ang kanyang tindig. Mukha siyang isang diwata na halos isa itong sagrado. Walang makapagsasabi kung nasa 30s na siya, pero halos hindi maalis ng malaanghel niyang hitsura ang presensya ng takot na kanyang inilabas. Kung naroon lang ang mga tao ng Nine Mainland ay magugulat sila sa presensya nito. Hindi lang nalampasan ni Agatha ang realm ng Heaven Ascension, pero narating din ito ang mas mataas na antas. Reasonabling isipin na mayroong siyang kakayahang wasakin ang harang at pasukin ang godly region, pero pinili niyang manatili sa human world dahil sa ilang rason. Nakaupo sa direktang ibaba ni Agatha ang dalawang nakakatandang sage na may banal na tindig. Kahit na matanda na nagmanga ito ay masasabing malakas pa rin sila. Ipagpalagay na nasa gitnang antas ng Heaven Ascension ang dalawang matanda. Binuo ni Zuan Yuan ang Hidden Hero Sect na natiling hindi gustong umakyat sa godly region ng mga tagasunod ng sekta dahil sa dating hindi magandang relasyon sa mga Diyos kahit na nalampasan na niya ang lahat ng antas ng Heaven Ascension. Kahit na hindi na nakisali ang Hidden Hero Sect sa mundo ng mga cultivator sa loob ng milyon-milyong taon ay nanatili ang pagbabantay nila sa Nine Mainland. Sa nakalipas na 2 buwan, patuloy na nagpadala ng sugo ang Godly Region para mabuo ang Heavenly Alliance sa teritoryo ng Nine Mainland. Napagdesisyonan ni Agatha na hayaang maghukay ng kanyang anak na si Vernon tungkol sa sitwasyon matapos ang maigihang pag-iisip. Mabilis na nag-alala si Agatha at nagpatawag siya ng pagpupulong sa mga nakakatanda. Sect Master, narinig ang boses sa buong hall. Pagtapos ay tumayo ang isang nakakatanda at pinakalma ang Sect Master. Nariyan pa si Rolf, mayroon siyang kakayahan at madalas siyang kalmado kahit makaharap ng problema. Walang dapat ikapag-alala kapag nasa tabi siya ni Miss. Tumango bilang pagsang-ayon ng ibang nakakatanda sa kanilang narinig. Oo, natural na biniyayaan ng talino ang dalaga at mayroon itong kakaibang lakas. Kahit na makaharap siya ng problema ay magagawa niya pa rin paikutan ang pangyayari. Sambit ng isa pang nakakatanda. Hindi mo kailangan Ma'am Robalma. Dagdag ng iba pang nakakatanda. Hindi pa rin mapigilan mag-alala ni Agatha sa kabila ng pagpapakalma ng mga nakakatanda. Kumunat ang kanyang kilay ng unang beses siyang magsalita magmula nang magsimula ang pagpupulong. Panipi, mayroong malaking potensyal si Veron. Pero bata pa at kulang pa ang kanyang mga karanasan para kumilos sa mundo ng mga cultivator. Marami akong narinig tungkol sa lalaking nagngangalang Robert, isang sugo ng Godly Region na madalas magpunta sa Nine Mainland. Sinabi ng mga tao na gagawin nito ang lahat para matapos ang mga bagay. Napunta sa kanyang mga kamay kahit na ang Green Dragon Tribe. Paniguradong hindi siya magbubulag-bulagan kapag nalaman niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Veron. Napalitan ng pamamrobalma ang tila hindi natitinag na hitsura ni Agatha nang sabihin niya ang kanyang mga dagdag ng iba pang nakakatanda. Hindi pa rin mapigilan mag-alala ni Agatha sa kabila ng pagpapakalma ng mga nakakatanda. Kumunat ang kanyang kilay ng unang beses siyang magsalita magmula nang magsimula ang pagpupulong. Panipi, mayroong malaking potensyal si Veron. Pero bata pa at kulang pa ang kanyang mga karanasan para kumilos sa mundo ng mga cultivator. Marami akong narinig tungkol sa lalaking nagngangalang Robert, isang sugo ng Godly Region na madalas magpunta sa Nine Mainland. Sinabi ng mga tao na gagawin nito ang lahat para matapos ang mga bagay. Napunta sa kanyang mga kamay kahit na ang Green Dragon Tribe. Paniguradong hindi siya magbubulag-bulagan kapag nalaman niya ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Veron. Napalitan ng pamamrobalma ang tila hindi natitinag na hitsura ni Agatha nang sabihin niya ang kanyang mga napansin. Matatawag itong pakiramdam ng isang ina. Nag-echo ang malinaw na pag-iyak habang nagsasalita sila. Sinundan ito ng dalawang payat na anyo habang mabilis ang naging pagyapak ng mga ito papuntang main hall. Ina, iyon ay walang iba kundi sina Veron at Rolf. Miss, bumalik na si Miss. Sobra-sobra ang tuwa ng mga nakakatanda nang makita nila ang pagbabalik ni Veron, naghiyawan sila. Para ipagdiwang ang pagabalik nito, natural lang na ganito ang maramdaman ng mga nakakatanda dahil pinahalagahan nila si Veron na parang tunay nilang apo.
Sa parehong sandali ay hindi magawang itago ni Agatha ang kanyang kasiyahan. Tumayo at, gumaan ang kanyang loob, nagsalita ito. Nagbalik ka, anak ko. Pagtapos ay sinenyasan niya ang kanyang anak na lumapit at umupo sa kanyang tabi. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.